Good afternoon, everyone. Naririnig ako? Yes po. So we're going to start our discussion. So for today, we will be having concepts, sabihin, ideas, no? So para you would be having a broad ideas regarding health, public health, community health nursing, public health nursing. Yun yung di-discuss natin today. So those, yung mga B sections, yung mga, sorry hindi tayo nakita ngayon, no? So baka hindi pa kilala ng iba ay Ma'am Aida Garcia. So first is we have the definition of health, an old definition of health based on the World Health Organization. A7, pakabasa nga, Miss Angel Santos. Health definition. WHO. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. So yan yung old definition, no? So hindi porket sinabi natin na wala siyang sakit, healthy na. Kasi dapat daw kompleto. Mental health, physical health, and then sinama pa niya yung social well-being, no? So kaya, ang sabi ng bagong libro, so health daw, according to this definition, is a definition based on social term or social terminology instead of medical terminology. Kasi kung medical terminology daw, dapat sinabi na dyan, absence of illness, sinescribe niya yung pathology, no? So ganon. Pero hindi ganon ang pagka-describe niya at sinabi pa niya that it includes also the social well-being. Kaya sabi, it is a description of health that is based on social terminology or term. So what is being social ba? Sige, anyone who knows what social means? Yes? Anong name? Ma'am Inventor po. Social means connection between two individuals po ba? Okay, individuals or person, no, as we relate to them. Anong section to? B? A7 po. 7. Ano yun? Enrender? Tama ba pagka-pronounce ko? Sige, hanapin ko na lang. So, tama yung pagka-describe niya, no? So, pero this one is kasi broad definition of social. So, it may also includes a group, no? So, hindi lang for two persons. So, and then with similar needs, no? Yung sila, they are a group sibling magkamag-anak, no? So, they have common interests, for example. So it refers to the unit of person in which the community interact with one another. So bakit kaya niya yan, no? Binibigyan niya yan ng ng emphasis kasi pag pinag-uusapan natin is the health of not one person but the health of the whole community. Remember, community health nursing ang subject natin, no, ang course natin. Kaya what we're talking about is the broad health of the whole community. So, kaya if you are part of the social or part of the group, kailangan anong klaseng relation ang pinapakita mo in this group. Kaya meron tinatawag na social health. Social health daw is yung B7, President, pakibasa. A result of positive interaction among groups with
with or in the community connotes community vitality, emphasize, wait, lang. Is promotion and illness prevention. Health yan, sige. So, social health daw, sabi, is a result of our positive interaction within the groups. Ibig sabihin, yung health ng buong tao, no, and on the community, on our part, is magiging healthy yan if we have a positive interaction within the group. So, for example, yung tatay, so, meron ba siyang positive interaction sa kanyang pamilya? So, nung kinasal sila, nagsisigarilyo na siya. No? Akala ni Mrs. pag nagkaroon na ng baby, titigil sa pagsisigarilyo. Lalo palang na-stress si tatay, mas lalong nagsigarilyo. So is that a positive interaction? Anong nangyari? Na-asthma yung bata. Nagkaroon ng lung disease yung kanilang anak. No? So why? Because hindi siya nagkaroon ng positive interaction, negative, no? Relating negative interaction ang pinoportray niya doon sa pamilya when it comes to health. Kaya sabi, kung maganda lang daw yung interaction natin with one another, then we will be having community vitality. This is, all of us will be working towards active participation para ma-attain natin yung health na yan. So, saan tayo mag-e-emphasis? Huwag tayo mag-emphasis kung kailan masakit na yung tao. Care of sick, di ba? Tapos rehab. Saan tayo mag-e-emphasis? Doon sa wala pang sakit, health promotion, illness prevention, yun na yung tutukan natin. Huwag natin hintayin na na-stroke na, tapos after na-stroke, tsaka pa tayo nagkilos-kilos, positive, interaction. Simulan natin sa wala pang problema, i-maintain natin, i-promote natin yung status na yan. Yun daw ang ibig sabihin ng social health. Next. So, now, ano ba yung concept and reality of health? So, health is a complex reality. It is evolving. It is a shared reality. It will enable people to achieve their full potential. Anyone who would like to explain any of this? From B7, A7, paano to sa 823? Okay, nandiyan ba sa 823? Anyone who would like to explain any of this? Mahirap. Dali. Binubuo pa yung sentence? Health is a complex reality. Sige, go. Sino yan? Sige. 10-year-old Joe. Sino po sila? Nakutan mo siya. Pinapag-ngayon. Sige. Ay, wala bang nagtaas ng kamay? Kala ko meron. Sige. Health is a complex reality. Parang nga daw, no? Yung health para ma-achieve natin. Ang dami pa kasi, no? Ang dami nag-a-apekto sa health. Una-una, genetics natin, behavior natin, ano pa, environment natin. What else? No? So, it could be our, a presence of a support system. Kung wala niyan, di ba? So, kaya it's a complex reality. It's an evolving definition. Kasi yung health natin constantly na merong mga bago na nag-a-affect sa health natin. So, like now, for example, dati ng mga bata pa kami, bagong nurse pa lang ako, bihirang-bihira na meron ako makikita umuupo sa waiting area ng EENT. Ngayon, ang dami nang umuupo dyan, no? Sa waiting area ng EENT, in demand na siya. Bakit? Kasi ang dami na, sa kaka-gadget, marami nang may problema sa tenga, yung iba naman, bata pa lang, nakasalamin na. So, kaya it is evolving, no? Kasi nga, there would be other factors that would also be affecting health. So, ano pa? Mental health problem. Ay na makipag-usap, pati pagtawag sa pagkain. Anong pagkain, doon na, dinadaan na sa text. Hindi na nag-uusap. Wala na yung relation. Mental health problem. Tumataas na. Next, it is a shared reality. It should be a concern of all people. Kasi nga, social health, what you do affects our health. No? So, for example, tapon ka ng tapon ng basura dyan. Alam mo nang mabilis nang bumaha ngayon. So, what would happen? Babara na ngayon sa sa kanal yan, di ba? So, the more na dadami yung baha.
So what you do affects us. Kaya it should be something that is shared. Hindi kami lang ang gagawa niyan, no? Yung ano, it should be the concern of all people na gusto lahat nila healthy. Next, it enables people to achieve their full potential. If you're healthy, you would be able to achieve your full potential. Alam nyo, base sa data ng mga elementary school, yung sa school, base sa data ng school, pagka late sinabi niya absent siya, huwag ka agad-agad maniwala, hingan mo yan ng certification. Minsan nga hindi pa totoo yung certification. Sorry guys, ha? Pero pag elementary, nag-absent yan, pag sinabi ng nanay ng may sakit po totoo yan, may sakit yan. Ganyan. Kasi bata naman, din naman naglalakwat siya yan, di ba? So, wala siya sariling option kung ano siya. Pag sinabi ng nanay niya, pasok-pasok. Kaso, hindi ipapasok ng nanay yan kung may sakit yan. Kaya, nalaman nila, karamihan pala ng mga absentee sa elementary ay due to illness. Yeah. What if, for example, talagang nagsasakit na ng gusto? Wala, hindi na matutuloy yung pag-aaral niya. Malileft behind na yan sa elementary hanggang magkakaroon na yan ng mahirapan na siyang makapatch up. So, hindi niya na-achieve yung full potential niya. Elementary pa lang. Bakit? Elementary pa lang, sakitin na. So, kaya nga, everyone should achieve health. No? Magtutulungan tayo dapat lahat to achieve it. Kasi, for you, probably, maganda genes mo, magandang iyong immune system, hindi ka nagkakasakit. But for the others, matatanda, mga bata, mga buntis, they are the one who are mostly affected. Okay. Next, another concept and reality of health. Sige, anyone who would like to explain any of this? Sige, go. Health as a resource for everyday life po. Sige. From this, ma'am, yung pagiging healthy po natin, isa pong aspect ito para magawa po natin yung mga daily activities natin without any restrictions po. Sige, sino yan? Ender, ikaw yan? Baines Harpreet. Anong apelido? Baines po. Si Rains. Ayun pala ang boses mo sa online na. Ano nga bang section ka? A ka, di ba? P7 ka? A7 po, ma'am. Baines po. B-E-I-N-E-S. Sige. So, tama siya, no? So, yung, tama yung pagka-describe niya. Kaya, ang rito, ang sinasabi nga dito, no? So, once na-achieve mo na yung health mo, ang gagawin mo, yung health mo na yan, gamitin mo pa yan, no? As parang a stepping stone to further achieve kung ano pa yung gusto mo pang i-achieve, to realize your aspiration, no? For example, na-achieve mo na yung health, o hindi na objective of living mo, healthy ka nga anong gagawin mo? You attain more, physical capabilities, malakas ka, magaling ka, dahil healthy ka, mabilis kang tumakbo, so you join a sport, di ba? And then later on, mananalo ka. No? So, anong nangyari because of that? You attain greater than yung meron ka ngayon. So, kaya nga, health as a resource, you use it as a tool, no, na gagamitin mo sa araw-araw for you to do yung mga dapat mong gawin and to further achieve yung kailangan mo pang i-achieve. For example, your dreams. So, it is the reality of health. So now we have a modern definition of health, which is OLOP. OLOP is an optimum level of functioning. Hindi daw ibig sabihin nito, kasi dito sabi, dapat daw physically healthy ka, mentally healthy ka, socially healthy ka. Pag hindi ka healthy talaga. No? So, pero ang sabi dito, ay naku, kahit naman masakit ang ulo mo, yan sinasabi dito, kahit naman masakit ang ulo mo, pero nagawa mong umattend ng online class, nagno-notes ka pa dyan. Ibig sabihin yan, you are doing your optimum level of functioning, healthy ka na. Yun ang sinabi ng modern definition. Hindi porket masakit ang ulo mo, may sakit ako. Hindi. Kahit masakit ang ulo mo, nakatayo ka dyan, nakatayo ka, nagagawa mo, healthy ka. Yun. Nagagawa mo yung functioning. So our health daw has several dimensions. So it is the physical dimension,
Another one is the social dimension, so we can relate to others appropriately. Mental, no? So mental is emotional stable ka. Yung mga hindi ka nagsisigaw-sigaw dyan, panic-panic, di ba? Mga ganyan. Yung tumataas yung anxiety level. Next is intellectually, no? So maayos. Ibig sabihin, kunyari, 19 years old ka ngayon, dapat yung mental mo, mga nandun din, 18, 17, 19, hindi nandun sa age. Yun na ibig sabihin nun. And then you yourself know that you're healthy. General perception of health status. Kasi kung physically healthy ka, pero naisip mo, parang may sakit ako eh. Ba't kaya ako sa doktor? Ganyan. Tapos ang gagawin, sabi ng doktor, you're normal, essentially normal. Ang ginawa, pumunta na naman sa isang doktor. Consult ako naman sa isang doktor na naman. So, ibig sabihin yan, sa sarili niya, hindi siya healthy, no? Yung katawan niya, healthy, pero yung mind niya, hindi umaayon doon sa sinasabi ng katawan. Kaya, dapat, parehas yan. Healthy physically, healthy, pati pag-iisip, yung tinatawag na mentally, no? And then, magko-combine. And then at the same time, you're healthy, no? Because you are able to do your role. So, those are the dimensions of health. Kanina, ito tandaan niyo to, the macro perspective. Sabi natin kanina, health should be used as a resource or as a tool for you to achieve your greater aspiration in life, yung goal mo. Pag nagamit mo yung health na yan towards achieving your greater goal, anong mangyayari? Then, yan na yung sinasabi nating macro perspective of health. Dahil nga to, tinatanong to sa board exam. Dimensions of health now. Let's proceed in the models of health. Anyone who know the models of health? Di ba kayo nagbasa? Sige. Models of health. Number 1, clinical model of health. Number 2, role performance. Next, adjustment. Next is eudaimonistic. And Tagalog na Tagalog, kaginhawaan. So what is the difference between a clinical model of health and a role performance model of health? In the clinical model of health, sabi this is the traditional framework or in the lens of the doctor or clinical. Diba? Pag ang isang tao ay walang sign and symptoms, kukonsider nating healthy siya. Pero anytime na meron siyang kinomplain sa katawan niya, then anong gagawin natin? No? So, ibig sabihin, hindi siya healthy. Kaya nga sa hospital parating tanong ng mga pasyente sa hospital, nurse, kailan na ako uwi? Nurse, kailan po ako uwi? Hanggat sabi ng complaint sa doktor, hindi ka uuwi, di ba? Yung pasyente, kamusta na po kayo? No, merong iba kasing pasyente, konting sakit lang. Masakit pa po yung ganyan yung mahina yung kanilang pain threshold. Kaya hindi pa pauuwi ng doktor yan. Bibigyan pa ng pain reliever, no? Kasi syempre naninigurado yung doktor. Dapat uuwi yan ng wala ng complaint sa katawan. So, ganon. Kaya hanggat meron kang sign and symptoms, in the lens of the clinical or the doctor, may sakit. Yan ha. Clinical model. Another one is the role performance of health. Let's say, for example, isang lola, si lola nagawa niya yung activity niya. Diba? Si lola frail, weak. Pero, ang activity niya in the morning is, pagpapakain ng manok, sa probinsya, magpapakain ng manok, mag-aayos ng garden. Kasi di ba sa Japan, ang daming mga matatanda sa Japan Ang everyday activity nila, nag-gardening sila for 2 hours. So, kaya, kung kahit matanda na siya, nagawa pa rin niya yung kanyang dapat gawin, optimum level of functioning, nagawa pa rin niya, then consider natin siyang healthy. No? Yun yung role performance model. So, if for example, talagang lupay-pay, nahiga, no? Masakit ang kaso-kasuan, hindi talaga kaya. Like for example, may trangkaso, masakit ang katawan, hindi makapag-aral, hindi nag-report sa work, hindi nagawa yung usual activity niya, then masasabi natin na at this moment, unhealthy siya. Ganyan lang kasimple yan Huwag nyo napahirapan sarili nyo. Next, susunod. Meron kang adaptor.
Yung adapter mo, for all, kahit saan pwede, no? So, adaptive model. Ibig sabihin, kaya mong mag-adjust. Diba? Kaya mong mag-adjust in all changes. Social changes, physical changes, ano pa, physiological changes. Kaya yung isang buntis na nabago yung katawan niya, yung hormone niya, may nabago, nadagdag na nabata sa tiyan niya, pero nagbubuntis siya ng maayos. So, nakakapag-adjust siya. No? So, that is adaptive model. Pero yung isang buntis na talagang suka ng suka, hindi kaya, saan niya makikita yan? Doon sa hospital. Pinapag-form nila yan. Binibigyan pa nila ng vitamin yan na na suwero, no? Para lumakas lang. So, meron mga ganyan, maselan sa paglilihi. Hindi nila nahirapan sila mag-adjust. First 3 months pa lang. So, pag hindi sila makapag-adjust, so, they are ill. Pero if they can cope up, so, healthy sila. Kaya maganda yung babaeng nagtatrabaho. Bakit? Kasi yung katawan niya, di ba, sanay sa trabaho. So, kaya yung any changes na maramdaman niya sa katawan niya, nagko-cope up siya agad. Next, another one is, after adaptive, now we have eudaimonistic model. Sorry. Coming from the word eudaimona, ibig sabihin daw ng eudaimona is achieving the highest level. No? The highest goal mo is wellness. Yan, di ba? So, para ma-attain mo yung wellness na yan, dalawa yung gagawin mo. Excuse me. Hindi yung gagawin mo para ma-attain mo si eudaimona. Una, mag-self-discipline ka. Yan yung self-regulate. No? So, para maging healthy ka, nag-exercise ka ng umaga, diet ka, tinigilan mo na yung milk tea mo, pinilit mong matapos yung mga gawain mo para makapahinga ka ng umaga, then para maging healthy. So, nag-self-regulate ka. So, that is the unitary view. Another one is once na-attain mo na yung health mo, ano sinabi natin kanina? Use health as a stepping stone or as a resource para mas ma-attain mo pa yung mga mas mataas mo pang goal. Gusto mong maging dean's lister? Gusto mong maging magna, summa cum laude, top 1? Oh, malakas sa katawan mo di ba? So, kaya being healthy, no? Being healthy, maayos pati yung yung outlook mo, physically, mentally, you have strength to do that. So, use that health to attain greater goal. So, makukumpleto ka. Ba't ka makukumpleto? Kumbaga, your life has been fulfilled, complete and fulfilled. Nagawa mo yung dapat na, yung pinlano mo. Kaya, ending, you were able to find the meaning and the purpose of your life. Ang layong definition hanggang purpose ng life. So, yan yung view na tinatawag na holistic being. Kompleto ka na raw, holistically. So, that is the eudaimonistic model. Next, punta naman tayo sa Pilipino. Ito naman Pilipino, sabi niya, kahit na-attain ko na lahat yan, mayaman na ako, healthy pa ako, may kotse ako, kung meron akong kakaway, hindi pa rin ako makakatulog. For me, I'm not healthy. So, kaya sabi dito sa kaginhawaan model, so dapat yung para masabi ng isang Pilipino na siya ay healthy, pati yung relationship niya with others ay healthy siya. Pilipino kasi very important sa kanya yung relationship, lalo na sa pamilya. Sa ibang bansa, pag 18 years old ang anak, alis ka na sa bahay, mag-work ka na, no? Pag matanda na senior citizen, alis ka na rin sa bahay. Diba? Dito hindi 30 years old, 24 years old, tapos na magtrabaho, mag-aral, dito ka pa rin sa bahay. Relational. Senior citizen, sila pa rin sa bahay. Kaya it's very important sa kanya yung relationship na yun ay ma-maintain niya na maayos. So, pag pinagsama pa si wellness, so ano mangyayari? So, healthy na siya, no? So, yan yung tinatawag na kaginhawaan model. So, pati daw sa profound peace hanggang doon sa cosmos and divinity, pati doon sa mga hindi niya nakikita, no? Kaya ang nangyayari tuloy, paglalakad siya, sasabi niya, ano ba yung sasabihin niya? Yung sa nuno sa punso, pa siya,
may sasabihin pa siya bago siya dumaan doon. So, kasi pati doon, sa mga hindi nga nakikita, gusto niya peaceful siya. Okay, naintindihan niyo ba yung models of health? What models of health is you need to adjust in the different changes in your life? Sagot, yes? Adaptive model. Sino to? Adaptive model. Domingo po. Section A7. A7. Ay, active ang E7 ah. Sige. Next, another one. What model of health is that? Ano yan? Model of health nito is that absence of signs and symptoms is considered healthy. Clinical model po. Clinical model. Sino yung mga nagsalita? San Antonio po. Salvador po. Wow, sige, San Antonio. Section A7 po. and A7 din po ako, Salvador. sige, 7. Andito yung mga nakauno ko eh, di ba? Tama ba ako? Yan sa A7, ang dalawa nag-uno ko dyan nung health education. Sige. What model of health is? Yung model of health niya. Kailangan peaceful ka, hindi lang healthy. Kaginhawaan po. Kaginhawaan model. Sige. Sino yung sumagot ng kaginhawaan? Reyes po. From A7. Babatla po. A7. Ano, mabatla? Babatla po. Mabatla. So, naintindihan niya yan, ibig sabihin. Let's proceed now in the determinants of health. Ay, pabasa nga, si A23, President. Madam, ulit, pabasa ulit. Gusto ko marinig boses mo. Nandiyan ba si A23, President? Wala ah. Ay, Shopee na to. San Gabriel ba yun? Hinahanap ko yung pangalan dito. San Miguel? Andyan? Mabas na? Sige. Si ano na lang, Vice President ng B7. Ma'am, wala po kaming Vice President. No po. President lang, tsaka Muse? Wala rin pong yun. Wala yan. President lang? Pahirapan niyo naman yung President. Kapag Hindi pa. Sige. Siguro sa A7 may Vice President. Si Baines, pakibasa nga yan, Baines. Determinants of health. Broad range of personal, social, economic, and environmental factors that influence person's health. Factors that interact positive or negative leads to disease, disability, and mortality. Sige. Determinants of health. Madedetermine mo daw agad. Ganun lang kasimple. Madedetermine mo agad yung health ng tao base kung ano yung nag-i-influence sa health niya in terms of personal, social, economic, and environmental factor. So, kung nag-i-interact siya rito positively, it will lead to health. But if nag-interact siya dito negatively, it would lead to illness at wag naman sanang mortality. So, for example, environmental factors, simplihan lang natin. Yung nangyayari ngayon, baha ng baha. After baha ng baha, yung mga tao parang feeling nila meron silang swimming pool sa harapan ng bahay nila. Nagsasaya instead na nag-aayos ng bahay. So, determinants of health. Kung kaya mangyayari, healthy or illness? Kung illness, anong sakit dyan? Anyone? possible leptospirosis po.
Sige. Possible leptospirosis. Sino yan? Javier po, A7. Wait, B7, anong nangyari sa inyo? Sige. Si A7 nakakuha lahat ng nung magiging bonus ko ng prelim. Ilan na to? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 na. O, 2 na lang. Kasi hanggang 10 lang. Tinitid din. No? So, kaya, basing on the interaction na ginagawa niya doon sa flooding, instead of protecting himself, pa siya doon, no? Binabad niya pa yung sarili niya doon. So, madedetermine na natin that the person could possibly become ill, and that would be leptospirosis. So, madali naman natin malaman kung ano yung sakit kasi syempre na-study na naman yan. So, yun na ibig sabihin ng determinants of health. So, I'm going to use the new book when it comes to determinants of health. No? So, base sa bagong libro, the determinants of health are as follows. Alam niyo na ba kung ano? Nakapagbasa na kayo? Sige, go. Third is physical environment. Fourth is the social environment. And the last one is the policies and intervention. Okay, sige. Sino to? Perando po, A7 po. Ay, ano yun, anak? Harando? Perando po, A7 po. Sige. Tama, no? So, yun yung determinants of health. Ay, nakabase na tayo sa bagong libro. Kasi yun na yung pagbabatayan ng tanong ng Board of Examiner. Biological, pinanganak. Nung pinanganak yung bata, merong nagdetermine ng health niya. Imaginein mo, hawak-hawak niya nung pinanganak siya. Letter G. Anong letter G yan? Ano bang nagdedetermine ng health natin? Nung pinanganak pa lang tayo, pinasa ng magulang sa atin. Ang sagot. Gender po. Genes po. Genes, ma'am. Oh, Ma'am, tapos Indian, ma'am. Genes. 5 taon niyo, ma'am. Ala. Sino yung nakikula sumagot? Ma'am, ako po, Santos. Mabul pa si Santos, Sige, si Santos. A7. Sige. So, yan. Genes. So, maraming mga sakit that could be passed from parents to their children. Kaya nga hindi mawala-wala yung mga sakit na yan, di ba? The diabetes, the hypertension, pati psoriasis, pati nga mental health pwede rin mapasa, di ba? So, ngayon, itong ating biological, pwedeng gumanda yan kung maayos ang behavior mo. Pwedeng matuluyang magkasakit at mas maaga pa kung hindi maayos yung responses mo sa internal stimuli mo, which is your genes. Kaya, ang susunod na determinants natin is behavior. So, magkapatid daw sila, di biology. So, what would be? Tatandaan, behavior are responses. What is your response doon sa, doon sa issue, for example, na you have an illness. So, yung isa, sabi niya, sige, mag-healthy lifestyle na nga ako. No? Sabi naman na isa, mas maagap yung isa. Tingnan ko, meron na ako, baka nagsisimula na. So, both of them did, a response na tama, di ba? Kaya, anong nangyari? Leads now to a better biology. So, mas gumanda pa ngayon yung condition ng katawan nila. So, ganun siya. Kaya nga, if we have, kaya nga, kung dati, sabi ko kung dati ang nag-aapekto sa health is infection, ngayon ang nag-aapekto na sa health natin is our behavior. We have choices di ba? So dapat tamang choices ang pipiliin natin if we're going to intend to become healthy. So next is letter P, physical. So physical daw is everything na nasa environment natin. Napipil natin, na-appreciate ng senses natin, nakikita, natitikman, nararamdaman. O for example, for this one, kakagamit niya ng earphone o naririnig niya yun araw-araw. No? Tapos later on, ano na mangyayari? Tenga niya. Damage na po. Madadamage na. Mababawasan na yung hearing capacity niya. Kaya susunod mapapansin mo, ang lakas mo namang mag-sound dyan. Bakit? Bingi na siya. Hindi niya na marinig. Kala mo trip lang niya, yung pala meron na palang
problema sa tenga. So these are physical. Next after physical is our yung society. Doon sa lumang libro kasi ang tawag dito society. Pero sa bagong libro, tinawag niyan social at yung society hinati niya sa dalawa. Social environment, these are the people, and then social institution. Di ba kasi society is made up of different people, groups of people, and different institution. So kaya yung groups of people na yan, the more na meron kang people na yan, ayos yung pakikisama mo, mas marami kang support system. Yun na ibig sabihin yan. And then social institution, dapat meron yan sa community. No? So, merong school, ano pa? Merong police station, may market, may religious institution. So, dapat ibig sabihin kompleto. So, kung wala, no, for example is, ang layo-layo natin sa pinaka area ng city, tinapon, no? Yung mga squatter kaya minsan ayaw nila tinatapon sila sa malayong lugar. So, walang pagtatrabahuhan, walang eskwelahan. So, yung social institution na yan, nakaka-affect yun sa health nila. So, ito mas for example is law enforcer, walang police. So, mas dumadami yung criminality, no? Which also affects yung health nila. And lastly is the policies and intervention. Dapat may ginagawang policy. It could be the national or the local policy. Ano ba yung policy natin? For example, national policy. Pag merong eskwelahan, ang nagtitinda dapat ng sigarilyo should be not within 100 meters. Pag within 100 meters ka, bawal ka magtinda ng sigarilyo. O, meron ba niyan sa school? Malapit? O wala? Itinda sigarilyo. Wala. Policy. Ano pa yung policy natin? For example, pag meron kayong sari-sari store, huwag kang magtitinda ng sigarilyo kung ang bibili sa'yo ay 18 years old and below. No? Kakasuhan ka. Kasi, ano sinabi? Bebenta lang natin yan doon sa consider natin at legal age. So, ganun siya, no? So, pati yung dating, hihingan ka niya ng ID, no? Just to prove na nasa legal age ka na. So, policy. Ulitin nga, ano nga ulit? Letter B, ano yung unang B? Biological Biological. Susunod na B? Behavior. Behavior. Next, can be experienced by your senses? Physical environment. Physical, no? Next, another physical. And next, another one is the institution and the people within your Social environment. social environment. And lastly, the regulations that will control. Policies and interventions. Kasama yan sa prelim, ha? So, kailangan ma-distinguish niya yan. So, ito, determinants of health to. Yan, determinants of health. Susunod natin is the social determinants of health. No? Ano pagkakaiba nila, ma'am? Ang social determinants of health, ang inaalam niya is the social economic condition ng isang tao. Ano ba yung social economic condition? Tatandaan nyo, pag yung tao hindi maayos ang kanyang pinag-aralan, no, hindi sa Pilipinas kasi, di ba? Pag hindi kumpleto pinag-aralan mo, hirap kumuha ng trabaho. Buti pa sa ibang bansa, kahit hindi nila na kumpleto, maganda kasi yung serbisyo din ng government. So dito kailangan talaga magtapos ka. Pag magtapos ka, tsaka ka makukuha ng magandang trabaho. Pag meron kang magandang trabaho, maganda income mo. So, and then, also part of the socio-economic variables are the religion, the culture, and then discrimination. Sino ba usually nadi-discriminate? Babae, bata. Sino pa yung nadi-discriminate? No? In modern times, LGBT, minority, gender, di-discriminate sila. So, ganun siya. So, ano daw ito? No, ba't natin ma'am hiniwalay pa? Because, ang social determinants of health, they are also affecting health, but indirectly. Ba't ma'am hindi directly? Sa pag directly, dapat yan, virus siya. No? Na-expose siya sa virus, nagkasakit na siya.
hindi pa siya agad-agad magkakasakit. Iikot-ikot pa yan. Nagsasama-sama muna yan. Compounding, interrelated. Pag nagsama-sama na yan, tsaka pa lang siya magkakasakit. Pero ang daming mga nagkakasakit dahil dito. The root of all this is poverty. Sige, anyone who can explain? I'm going again to give additional points. Sige, the root cause daw kung bakit magkakasakit ng tao ay poverty. At yan ay nakabase sa social determinants of health. Ano yung social determinants of health? The social economic condition, sweldo, trabaho, pinag-aralan. So alamin mo, anong pinag-aralan niya? Ano po ang sweldo niya? Tatanungin niya yan magkano po sweldo niya sa isang buwan? Ay, wala kami sweldo sa isang buwan, arawan lang kami. Magkano po ang arawan ninyo? Dito lang po, ano lang yung mabentang sigarilyo. So, nade-determine mo na. Wala pang 13,000 ang sweldo na mag-asawa na to. Alam niyo ba, ang poverty threshold sa Pilipinas is 13,000. Ibig sabihin, pag pinagsama mo yung sweldo ng nanay at tatay at hindi pa umabot ng 13,000, laglag sila dun sa poor strata, nandun sila. Sige, anyone? How can this cause illness indirectly? Mahirap, hindi makakabili si tatay na maayos sa pagkain. Bibili niya, Lucky Me. Ang Lucky Me, ang laman, carbohydrate, no? Iuulam sa kanin. Ano yung kanin? Carbohydrate din. Diba? Asan ang protina? Wala. So, ang protina, anong nangyayari? Pag may sugat, protina, bodybuilding. Kung patangkad, bodybuilding. Diba? Pampaano niya, no? So, kaya ang mga tao dito sa Pilipinas, puro mga maliliit. Kasi kulang sa protina. Pero sabi mo, ang lalakas naman. Malalakas. Kasi dahil dun sa energy na bigay ng carbohydrate. So, pero eventually, remember, your immunoglobulin, no, your immune system is also made of protein. Kaya pag hindi ka mahilig kumain ng protein, sakitin ka rin. Kasi wala kang masyadong immunoglobulin. Wala kang masyadong antibody na nabubuo sa katawan. Eventually, what would happen? Mabilis kang kapitan ng infection. Ayun. Ngayon pa lang, lumabas yung sakit, infection. Ikot-ikot, di ba? Indirectly affects health. Compounding. Hindi nakapag-aral, maliit ang sweldo, hindi maganda trabaho, bumili ng pagkain, bago lumabas yung sakit. Pero, siguradong magkakasakit. Sige, alisa tayo dyan. Now, this is the last one. Sa slide na to, So, the last one in this slide is the concept of One Health. No? One Health concept that was made by the World Health Organization. Sabi ni WHO, yung mga sakit, emerging infectious diseases, yun daw ay it could be dati ng pathogen na lumabas na naman, this time in different location or population, or dati nag-occur na yan, tapos nung nag-re-emerge, lumabas, ang daming pinatay. No? For example, yung Ebola, nung lumabas yung Ebola ulit, ang dami yun ng pinatay. No? It could be a previously known or undetected agent. Malamang noon pa meron na yan. Hindi lang na-recognize dati. So usually, these infectious diseases stems from a disease of an animal, zoonosis. Sakit ng hayop, and then because of the interaction of men and hayop na yan, animal, no? So what happened now is that the microorganism now jumps to human, and from human, nag-adjust. Pati siya marunong mag-adjust. Nag-adjust sa human, anong nangyari, and then from human to human na yung naging sakit. Kaya yung sakit dati na pangayop, sakit na ngayon ng tao. No? So, there are diseases na noong una pang panahon, and up to now, nandito pa sa atin. Ano na yung mga sakit daw that are considered from animals na up to now ay nandyan pa. No? So, for example, number 1 is rabies. Yan. Rabies. Ano pa? Tuberculosis. No, yung tuberculosis
nung panahon pa ng mga ng mga hari, reyna, na-recognize na nila, dito galing yan, no? Sa baka, cattle, sheep, a deer, for example. And then another one is the avian flu na every 100 years is causing us pandemic. So, all those daw are originated from the disease of an animal. Kaya, in One Health approach, ano ang suggestion ng rito ng WHO? Is that this is the most effective way to address these emerging infectious diseases is to make a connection between human, animal, and environmental health. Collaboration to wherein there should be a collaboration. Kasi pag nagkasakit yung tao lang ang inaayos natin. Yung hayop, kinalimutan natin. Doon nga nang galing yung sakit sa hayop. Dapat daw, pati yung hayop, inayos natin, including the environment. So, in One Health approach, dapat hindi lang yung tao maayusin. Yan, clinician, so doctor, diyan pupunta yung ating mga may sakit, human health. Tapos yung yung hayop, no? So active dapat yung vet med natin. 'Di ba? In making sure na yung mga animals na to ay healthy. Including as well yung ating public health and environmental health professionals. So these are environmental engineers, itong mga environmental health professionals na to. They are engineers. So, sample daw of a health program of the Department of Health wherein it uses a One Health approach, so are the avian flu protection program. Another one is the National Rabies Prevention and Control Program. So, ito yung describe ko sa inyo, the rabies program. So, paano naging One Health approach yan? So, una is nakipag-coordinate tayo sa clinicians. Yung nakagat ng aso, dadalhin sa doktor. Tapos, from the doctor, ibibigay kay nurse. Si nurse, bibigyan niya ng anti-rabies yan. Sa animal bite. Next, how about yung aso? No? Yung aso, yan, babantayan nila yan. Pag yan ay may rabies, mamamatayan within 14 days. Yan yung mangyayari. How about doon sa mga hindi nakakagat ng aso? So, para hindi na mangyari yan, ang gagawin ng ating munisipyo, mga asong askal, kakalat-kalat. Diba kinukuha nila yan? Meron silang parang towing. Yung pangkuha ng aso, afterwards is, dadalhin nila yan, no? Merong isang lugar sa area kung saan nila dadalhin yan. Kaya kung yung aso nyo, na nabingwit nila, puntahan mo agad doon sa munisipyo. Kasi lahat ng walang makiklaim, ibig sabihin yan, askal yan, dededs nila yan. Kaya puntahan mo agad yan doon, ibig sabihin, may-ari, may nag-aalaga ng aso na yan. Siya. So, sinong gumawa niyan? Government. So, ano yung ginawa ng government? Yan, no? Public health. Next, another one is, di ba merong binibigay na bakuna rin sa mga aso? Yung aso nyo, kung tuta pa lang yan, kung yan ay tumungtong na ng 3 months, hindi 3 years old 3 months, pwede nang pabakunahan yan. So, anytime na magkaroon ng ng anunsyo sa lugar nyo na merong libreng bakuna ng pusa at ng aso, dalhin mo yan doon. So, saan manggagaling yung bakuna na yan? Department of Agriculture. So, doon manggagaling yan. So, nakipag-coordinate na tayo ngayon sa DA. Sino magbabakuna? Hindi si nurse, ha? Ang magbabakuna niyan, barangay. Barangay. Sila yung mag-aasikaso, yung mga barangay, officials. So, ang dami nang tumulong ngayon. Munisipyo, barangay, the Department of Agriculture, si doctor, si nurse. How about, ma'am, the environment? Isa pa yan, yung environment. Yung aso daw, no? So, bakit siya nagkaroon ng ganyan? Pag tinanggalan mo yan ng tali, saan pupunta yan? Basurahan. Ganun siya. At saka yung lugar nyo, kunyari, mapuno kayo. Mayroong lumilipad-lipad na paniki dyan. Pag merong ganyan sa lugar nyo, may rabies yan. Di ba? Kasi nga, saan nanggaling din yung rabies na yan? No? Isa pang source na nakikita nilang pinanggalingan ng rabies na yan, aside sa aso, sa bat. So, kung merong lilipad-lipad sa inyo ng ganyan, in your vicinity or area, sigurado may rabies. So, what else? Another one, ma'am, paano po yung nag-aalaga ng aso? Pati nag-aalaga ng aso, kasama sa collaboration. So,
dapat ma-consider siyang tinatawag na responsible pet owner. Kayo ba ay responsible pet owner? Meron ba kayong alagang aso? Meron ba kayong alagang pusa? Dapat nagawa mo lahat to. Meron siyang sariling inan. Meron siyang sariling tulugan pa. Yun, no? Tapos naalagaan mo ng maigi, no? So, nalilinisan mo siya. So, pag lahat siya nagagawa mo, then ika-classify ka as a responsible pet owner. Isa doon, hindi mo nagagawa ay ayusin mo ang pag-aalaga sa aso. So, as you can see, sabay-sabay nating inayos the environment, the animal, the person, no? So, ang daming tumulong. So, that is a sample daw of One Health approach. So, hindi rin puro tao lang ang inaayos natin. Yung environment, including the animal. Meron ba kayong question dito? Wala. Uy, isip pa ba kayo dyan? Naintindihan ba yan? Yes. Sige. Meron pa akong time. Dito tayo. So, ito naman, kabasa to dun sa lumang PowerPoint ko. Oh, ba't naiiyak? Ba't naiiyak? Pagod ka na? Pagod na kayo? Nakapangilang na to? Online nyo na to? Pang-apat. Wow! Sipag nyo naman! Sian ko lang Sorry mga anak. So, Bador nga, gusto pa ang ngiti pa dun sa picture niya Saan ko na lang yung explanation ko. Promise. Yan. Public health. Ano kayo yung definition nito? Sige, public health. Tagalogin ko, no? Para simple lang. Kalusugang pangkalahatan. No? Gusto natin ma-attain yan kasi ang pinag-uusapan nga natin is community health. So, dalawa ang nag-define ng public health. First is by Winslow. Another one is by WHO. Itong mga definition na to, nagawa ito after World War II. So, during after World War II, gusto nilang ayusin yung community. Kaya lang nahihirapan sila because the community are totally devastated. Pag sira yung community, walang mga services like clean water, no? So, tapos yung mga insect ay madami. Pinakamaraming sakit is communicable disease, infectious disease. Kaya sabi ni Winslow, public health is an art is a science and art that will help us attain the 3T. Ano yung 3T na yan? Tinatanong sa board exam? Prevent illness, promote health, prolong life. So, kasi noong unang panahon, after World War II, ang iiksi lang ng buhay ng mga tao na mamatay din agad. So, next. So, paano natin ma-attain yung public health na yan? No? Magtulong-tulungan tayo. Wala na ibang tutulong sa atin, no? Kasi kakatapos pa lang ng gera. Kaya, sabi, ma-attain yan through organized community effort. Anong gagawin ng tao? Community. Para maayos nila yung public health. Magtutulungan sila in the sanitation. Yeah. Sira-sira ang community. In the control of communicable disease, infectious disease. Tumaas ang infectious diseases because of poor sanitation. Ano pa? Para makontrol natin ang infectious disease na yan, personal hygiene. Turo pa daw. Education and personal hygiene. Kasi nga, namatay na yung mga diba? Namatay na yung nanay, tatay, yung mga iba, naiwan na. They are, yung kumbaga, orphan na sila. Kaya kailangan turuan ulit natin. Back to zero na naman tayo. And then, organization of medical and nursing service. So, kinikilala nila yung servisyo ng mga, nasa health field would be the one to help improve the public health. Yan siya. Punta naman tayo sa definition ng World Health Organization. Alam niyo, parating nakakausap ng World Health Organization, gobyerno. Kaya sabi niya, hindi kayo tao ang aayos ng public health. Ang aayos ng public health is politics. Kaya sabi niya, it is an art of applying science in the context of politics.
Sino sa politics? Gobyerno. Kaya sabi niya, the core element, the public health is a core element of government. Siya ang mag-a-attempt improve the citizens' welfare. So sabi, hindi tao. Si Winslow, hindi tao, Winslow, government, sabi niya. So, anong gagawin ng gobyerno? No, kanina, nag-community effort, may ginawa sila. Ikaw, gobyerno, anong counterpart mo? So, itong gagawin niya. De-develop siya ng polisiya. Afterwards is, i-regulate niya. Afterwards is, magde-develop siya ng tao. And then, babantayan niya kung dumadami pa rin yung namamatay nagkakasakit. No? Sample ko lang yung COVID-19, di ba? What policy was made? No? So, isang policy na ginawa, magsusuot tayo ng face mask. Yan. Regulation. Paano ni-regulate yan? Bawal lumabas ang walang face mask. Pag lumabas ka, may face mask ka, huli ka. Dadaling ko sa barangay. Nung nandun ka na sa barangay, ang dami nyo pala. Anong ginawa sa inyo? Pinagtuturuan kayo. No? Tinuruan kayo paano ang tamang paggamit. Bakit kailangan gamitin ang face mask. And then, every 15 days, di ba? Every 15 days, parating pabago-bago yung decision making when it comes to COVID-19. Lockdown na ba? Granular lockdown ba? Kasi sino-surveillance nila. Hinahanap nila anong maganda. No? Ito kumonti na, baka pwedeng magpapusin na yung lockdown. Tumaas na naman, sige lockdown na naman. Yan daw. No? Kaya yan yung functions ng gobyerno. So, what would happen if na-attain natin yung public health sa tulong ng tao? So, dito tayo ulit sa tao, Winslow. Pag na-attain natin ang public health sa tulong ng tao, community effort, mabibigay natin yung standard of living, adequate for maintenance of health. Mamimaintain natin yung health na yun kasi yung standard of living, na-attain na natin, malinis na. No? Healthy na ang community. So, ang mangyayari niyan is ma-attain natin ang birthright natin. Ano ba ang birthright natin? Karapatan natin, nung pinanganak tayo, magiging healthy tayo. Karapatan natin ay hahaba ang buhay natin. So, these are all based on the definition of Winslow. Balik tayo sa World Health Organization. Anong ma-attain natin? Pag pinalo natin yung sinabi ng gobyerno na sila'y tutulong sa attainment of health. Ang mangyayari niyan is ma-ensure na quality health service ang mabibigay nila sa tao, then marireduce yung inequalities. Ano ba yung inequalities? Diba sa katotohanan, ang mga mayayaman, sila yung parating healthy. At ang mga mahihirap, kung titimbangin natin at mayayaman at mahihirap, parating naiiwan ang mga mahihirap. Parati silang unhealthy. Pero pag ang gobyerno daw ang tumulong, mayaman, mahirap, papantay na yung timbangan, parehas na silang magiging healthy. So sana naintindihan niyo yung definition na yan. No? So those are the definitions of public health from World Health and from Winslow. Sige, ulitin ko to Yan. These are the essential public health functions of the government. Pero ang itatanong sa board exam, World Health Organization, ang itatanong sa board exam is, what are the core functions of public health? Ano yung core functions of public health? Assessment, policy development, and another letter A, which is assurance. Assessment. Kaya nga, pati natin binibilang ilan ang namatay, ilan ang nagpasakit, ilan ang nag-recover, kasi ina-assess natin yung health ng tao. Next, policy development. So, pag marami namatay, gagawa ng polisiya, marami namamatay ng mga bata pagkapanganak pa lang ng nanay nila. Kaya ang polisiya, bigyan agad ng proteksyon pagkamatay pa lang. Bigyan ng vitamin K para hindi magdudugo. Bigyan ng vitamin B. Bigyan ng BCG, no? BCG. Kasi pag uwi niya, very common sa Pilipinas ang tuberculosis. Ano pa? Bigyan ng Hepa B. Kasi mahawa sa nanay niya. So, para maiwasan natin yung maaga silang mamamatay. Policy development. And then, assurance. Siguraduhin natin na pag inabil nila yung service na yan, meron yan. So, para mag-stay sila ng health. So, yan ito yung lalabas sa board exam. Ano pa? Itong PPP. Yan yung PPP na yan. Lalabas siya. Sige. Next. Para ako'y gumagawa ng board exam.
Since 2014 naturo ko na pa 'tong CHN na 'to. Pisado ko na yung sistema nila sa board exam. Sige, pag tinignan ko nga yung libro, parang nasi-sense ko na, ay, ganito ang sistema ng pagtatanong diyan. So, ganun yan. Sige. So now we have here the definition of community health nursing. Another one is a definition of public health nursing. Nakita niyo yung libro niyo, nakalagay, community health / public health nursing. Ma'am, anong same ng dalawa na yan? Anong pagkakaiba ng dalawa na yan? Sige. Dito muna tayo sa community health nursing. So, simplihan ko pag sinabing community health nursing, you are a nurse working outside hospital. Kaya nga community, di ba? So, saan sa community ka pwede magtrabaho? Nandito siya. Yan. Sa bahay, private duty nurse, sa loob ng health center, sa loob ng clinic nurse, sa loob ng school nurse, in places of work, industrial nurse. Yan. Lahat yan ay labas ng hospital yan. Ma'am, ano naman ngayon ang public health nursing? Public health nursing ay part ng CHN. Pero ang ibig sabihin lang daw ng public health nursing is you are practicing your nursing profession in a local health department or a national health department. Ibig sabihin nga sa gobyerno ka nagtatrabaho. So, asan dito yung sa gobyerno? Tingnan nga natin, health center, gobyerno yan. Kaya yung mga nasa health center, ang tawag natin sa kanila, public health nurse. School, meron bang school na pag-aari ng gobyerno? Meron. Diba? DepEd. So, lahat ng mga eskwelahan na pag-aari ng DepEd, yung mga nurse doon, anong tawag sa kanila? Public health nurse. Ma'am, saan po nang galing yung word na public health nurse? Yan ang ibibigay na title sa atin ng Civil Service Commission. Plantilla natin. So, kaya yun yung kumbaga yun yung nakalagay sa natin. Sa plantilla. Di ba meron sila dyan, contractual. So, once na binigyan na tayo ng ang pwesto talaga na na tayo, hindi na tayo contractual. So, nakalimutan ni ma'am yung exact words. Ayan. So, by the way, are you going to take, ma'am, I would like to work in the government. Do I need to take the civil service exam? The answer is a big no. No, ang rule ng gobyerno is that if you're going to take the board exam is synonymous to civil service exam. Bakit? Kasi gobyerno rin ang nagbigay niyan. Kaya kung kayo pumasa ng board exam, pwede ka na rin agad-agad na magtrabaho sa gobyerno. Yun yung katumbas ng civil service. Ka na kumuha niyan, ipasa mo na yung board exam ka na doon. So, yun siya ha. Next, another one. So, dito na tayo. So, masasabi natin ngayon, Shopee na to. So, masasabi natin ngayon that community health nursing is broader than public health nursing kasi yung community health nursing, that's the big umbrella, diba, ng lahat ng mga nurses na nasa community. And then, si public health nursing, nasan siya? Doon lang siya in one location under community health nursing. Nasan siya? Pag-aari ng gobyerno. It's either in the health center na nasa community or it's in the school na pag-aari ng gobyerno na wala rin dun sa loob ng hospital. Yun siya. Kaya broader siya. Ngayon, ano sinabi? More on independent practice siya kesa dun sa nurse sa hospital. Kasi si nurse sa hospital, hintayin niya pa yung yung order ng doktor bago siya mag-function, di ba? Dito hindi na. Agad-agad. Alam niya na kung anong gagawin niya. Bakit? Kasi nakabatas na. Anong batas sa Pilipinas? So, for example, may nagtanong, Ma'am, nurse, ano po ba papainom ko sa anak ko? Promil po ba or S26? Ano sasagot nyo? Anong batas sa Pilipinas? Anong dapat na pinapakain sa bata na bagong panganak ni mother? You have an idea? Yes? Ano yun?
Pagkakapanganak lang po ng baby, totally po, ang mother po dapat ang muna magpapadede dun sa baby na kakapanganak lang. Kasi po, ayun po yung kailangan ng katawan ng baby para kasi mas healthy sa pangangatawan po. Yan. Tapos may batas siya na Executive Order number 51, RA 7600. So, pag nagkamali ka, sasagot kay mother at sinabi mo, ay, dito na lang po para mas mura. Eh, mali yun. Kasi, based on the batas, sabi, huwag tayong mag-i-endorso ng gatas. Anong i-endorso natin? Gatas ni mother. Siya. Kaya pag nagkamali tayo, pwede tayong makasuhan ng gobyerno. So, lahat yan nakabatas. Kaya, hindi ka na mag-iintay pa ng order ng doktor kung anong iyong i-request. Hindi mo sasabihin, ay, sige po, intayin natin yung order ng doktor kung anong gusto niya. Kung S26 po bang papagamit niya or nido. Wala tayong sasabihin ganun. Sundin mo yung batas. Ang sinabi sa batas, in the Philippines, huwag kang mag-i-endorso ng ibang food product. Gatas lang ni nanay. Yun siya. Okay. Next. So, we are working in a wide variety of service. So na-explain ko na to dati, promotion, prevention, care of sick, and rehabilitation. What is the focus of care of community health nurse? Tinanong ko na yan dati. Health promotion. Very good, health promotion. So kaya dito, asan na ba yun? Para isa-isa na lang yan. The focus of care of community health nurse is health promotion. Balik nga natin yung tao dito, no? So, pag-anahin ko na para hindi ako pabalik-balik. Yan. So, promoted naman pala yung health ng tao eh. Paano pa natin mas itataas? So, ang goal natin is to raise the level of citizenry. No? So, yun yung tinatawag na health promotion. Itaas pa natin. Diba sabi ng mga CI sa inyo, yung instruction, maghahanap kayo ng pamilya, ang pamilya na yan, i-interviewin nyo, gagamit kayo ng IDB or initial database. Gagawa kayo ng FNCP or Family Nursing Care Plan. So, pag gumawa kayo ng FNCP, ang hahanapin nyo yung risk factor. Kasi, once nahanap mo yung risk factor, anong mangyayari? Matatanggal na yon. Kaya ang mangyayari, mas ma-maintain natin na healthy yung tao. So, anong naging goal natin? We raise further the level of health of citizenry. Wala silang sakit ngayon, pero meron ka nakitang risk factor. So, anong gagawin mo? Prevention, promotion, raise the level of citizenry. Yun, wala pang lumalabas sa sakit, gumawa ka na ng aksyon siya. So, paano mo siya ma-raise ang level of citizenry? Ano una mong gagawin? Paano mo mapopromote ang health? What is your primary responsibility as a community health nurse? Sabi ko na dati yan. Health education po. Sige. No? So, para further na mag-improve pa siya, your primary responsibility is to educate. Health teaching, health education. So, magagamit niyo yung inaaral natin dati sa health education. Sige, balik ko na rito para hindi tayo pabalik-balik na, paulit-ulit na explanation. So, next is, na-explain ko na yan. Sino nga ulit yung 4 na clients natin? Banggit nga, ito siya Sino yung 4 na clients natin? Individual, family, group, and community po. Okay, thank you. Very good, Salvador. No? So, sila yung pagsisilbihan natin and they are all in the community. Next. So, na-explain ko na to. So, isa pang pagkakaiba ng public health nursing and community health nursing is yung pondo. Aside sa setting, yung pondo, yung sweldo niya manggagaling sa tax ng tao. Ibibigay ng gobyerno pero galing yun sa tax ng tao. Paano nagsimula yung public health nursing? Sa Amerika, sa New York, si Lillian Wald. Government employee siya. Yung New York, nung panahon na buhay pa siya, practicing nursing, parang tondo. Ang daming nakahiga sa kalye, mga bata namamatay agad, pagkapanganak ni mother, pati si mother, namamatay din agad. Kaya, ang ginawa niya, so,
naawa siya, gumawa siya ng isang settlement, no? Yung Henry Street Settlement. Tapos yung ginawa niyang settlement na yan, yung framework kung paano niya ginawa yan, up to now, ganyan yung ginagawa ng Amerika when it comes to their homeless. Anong ginagawa? Sa gabi, malamig, ang gagawin, pagpapasukin doon sa loob. So for example, there is a parking lot, wala namang gumagamit sa gabi, paggamit nila yan, doon nila patutulugin. And then in early morning, meron pang libre breakfast. Ba kaya merong mga tao doon na mga walang pangkain, pupunta sa area na yan, doon sila hihingi ng libreng breakfast. So now, pinapractice siya. Ano pa yung pinapractice na sinimula ni Lillian Wald? Home visit. No, ang ginawa niya, sa kanila, siya mismo pumupunta sa bahay. Binabahay-bahay niya. Sinong binabahay-bahay niya? Yung instruction din sa inyo ng CI. Diba sabi ng CI, maghanap kayo ng buntis, maghanap kayo ng bagong panganak, maghanap kayo ng baby. Yun yung pinupuntahan ni Lillian Wald. So ano pa yung ginawa ni Lillian Wald na up to now ay pinapractice the use of the public health bag. So habang nag-iikot siya, dala-dala niya yung bag na yan, lahat ng mga gamit niya pang nursing care sa loob ng bahay, nandun na sa loob ng bag niya. So kaya yung ating public health nursing, siya yung nagsimula niyan in the US. Sige na, explain ko na yan dati. Ito yan, naghanap kami dati ng mga tutuliin. Kaya napunta kami sa community. Sige, so now we have the concept and principles of community health nursing. Ito na pa yung pinakalas. So, hanggang kailan natin naalagaan yung ating, yung mga tao sa community? Sabi, over a long period of time. As long as may buhay na sila. Leopold's maneuver, prenatal. Hindi pa siya pinapanganak ng nanay niya. Naalagaan na natin, prenatal. Hanggang in-injection na natin, immunization, nagkasakit, nabuntis siya ngayon ng may asawa, hanggang sa tumanda na siya. Hanggang buhay siya. Alaga natin siya. Hindi pareha sa hospital, Pag manganganak lang, tsaka pa lang siya maalagaan ni OB nurse. Pag ooperahan lang, tsaka pa lang siya alagaan ni ng surgery nurse. So ganun siya. Coverage of care, ang dami, pwedeng promotion, prevention, care of sick, lahat ng klaseng all types of healthcare, all ages. Care is for all, regardless kung mayaman, mahirap, puti, or African-American, or yung Aita, lahat alagaan natin. Why? Because the philosophy, ang philosophy natin is based on the worth and dignity of men. Anong tingin mo sa tao? Ba't natin naalagaan? Regardless, kasi lahat sila ay mahalaga, lahat sila ay may dignidad. Lahat sila ay dapat na alagaan. So, sino daw ang gumawa nito? This is made by Dr. Margaret Shetland. Tatandaan niyo to, up to now, tinatanong to sa board exam. So, kaya, di tayo namimili. Lahat aalagaan natin. Care, coverage of care. Next, teka ha, para hindi tayo paulit-ulit. Yan. So, sinabi rin sa principles, as a nurse in the community, we must be available to all, regardless of race, creed, socio-economic status. So, dapat sisilbihan natin lahat. Next, another one is the units of service. Ito siya, units of service. The unit of service is family. Yan. Ma'am, ano ibig sabihin yan? Nung nag-alaga ka, hindi lang isa na may sakit ang inalagaan mo, pati walang sakit alagaan mo. Kasi nga, di ba, sabi, health promotion ng natin dito, emphasis natin. So, si tatay na merong ubo, pinuntahan mo sa bahay, si nanay na bagong panganak, inassess mo na rin yung kanyang, lower reproductive system, tapos yung baby, nilinisan mo yung pusod, si lola, kinuhanan mo ng BP, lahat pala sila inalagaan mo Kaya, pag magseserbisyo ka, one unit talaga, agad-agad, whole family agad ang inalagaan mo. Kaya, in the end, who will benefit sa ginawa mo? Pareha sila, family and community. Yun. Okay. In terms of practice, current knowledge. Ibig sabihin, kahit na tayo nasa community, hindi tayo parehas ng yung mga
gumagamit ng kandila, may tubig, nagtatawas, hindi tayo ganon. No? Kasi we are working as a professional nurse. So current knowledge, multidisciplinary, ang gagamitin nating knowledge sa kanila. Kaya nga lang, we are generalists in terms of practice. Mama, ibig sabihin yan, wala tayong specialization. No? Kasi dapat lahat alam natin kasi nasa community tayo. Hindi tayo para sa nasa hospital na ang hawak niya parate bata. Kaya anong tawag natin sa kanya? Pediatric nurse. Hindi tayo kapares ng surgery. Lahat ng hawak niya puro tungkol sa instrumento, di ba? Ano siya, ang tawag natin OR nurse. Tayo, generalist. Lahat, pangkalahatan, no? Pang-universe. Alam natin dapat. Kasi nga, all types of healthcare. Pero, majority ay health promotion na alam natin. Kung sila, ang specialization nila, dun sa may sakit, ay specialization natin para wag na magkasakit. Next, so ma'am, how are we going to take action? Tinatanong to sa board exam. Paano ka magsisimula na maalagaan mo yung tao, pamilya, sa community? By doing the nursing process. So, once ginawa mo yung nursing process, nag-assess ka, then malalaman mo yung problema nila, makakagawa ka ng planning and intervention. So this one, ito naman yan. This one is mga kasama ko dito sa community are third year. So pag third year kayo, meron kayo ulit CHN, and your CHN is for the whole community. So siya, ang nangyari dyan, lahat ng bahay, kinuhanan nila ng data. At once na nag-gather na nila, lahat ng data ng pamilya, yan, itatali niya yan, i-statistic niya yan, frequency distribution. Tapos niyan, i-data presentation nyo using different graphs. Tapos, darating sila, no, magsiset kayo ng date, darating yung, community members and you're going to present the data to them. Ayan sila nakikinig. So, for this one, ang lumabas, ang problema nila sa community is dengue. Meron pa palang isa, which is asthma. So, anong gagawin? So, yan, no, yung care natin na based sa needs na na-assess natin or na-recognize natin sa kanila. Ano susunod niyan? Planning and intervention. Pero bago makapag-planning and intervention, sa sa NCP ng Family and Community, magko-compute muna kayo. Aalamin mo, alin doon ang isa-solve ko. Isa lang ang isa-solve mo eh. Hindi ka para sa hospital ang dami. Dito, isa lang ang isa-solve mo. I-prioritize mo yan using a computation. So, ituturo namin sa inyo yan. Simpleng computation lang naman. On how to get the priority health problem, yun ang gagawan mo ng planning per implementation. Next. So, ito, no? So, sabi rito, one of the principle, dapat alam mo kung ano yung objective, vision, mission ng agency mo. Pag sinabing agency, no, it's either the hospital, or the health center. So for example, the agency BMC, alam nyo na, nag-orientation na kayo, di ba? Alam nyo na yung kanilang vision, mission. So ganun din sa CHN. So, papaalam muna sa inyo, sa munisipyo, papaalam muna sa inyo what is the vision, mission of the mayor when it comes to the health of the community. Ano ko lang kung meron pa ako nakalimutan. So itong dalawa nito, magkapatid na to. The resources of the community must be fully utilized and the nurse must utilize the already existing active organization groups in the community. No? So, pero kayong tanong dyan pag nag-ano kayo, survey kayo, ma'am, saan po kayo pumupunta, lumalapit pag meron kayong problema sa health? So, pag sinabi niya, health center, tama, ni-utilize niya yung resources ng community. Pag sinabi niya, ay, may private doctor kami. Sa health center po, ay, ayaw namin yan, masusungit. So, hindi na nil-utilize yung community resources. So, dapat yun, maano natin, no? So, ma-encourage natin na bumalik siya sa health center. And then, if there are other active organized group, so, isasama rin natin sila doon sa mga gagawa ng intervention. So, anong mga active organized group yan? Church, for example, politician, DSWD, di ba? Mga pantawid, those are active organized group. Next, kung bago ko pa lang sa CHN, you would be receiving supervision
from the munisipyo. Nandun yung ating mga supervisor. Next, pag nagpunta na kayo sa health center, observe nyo sa morning busy yung health center. Pagdating sa hapon, wala ng tao. Pero hindi pa uuwi yung mga health worker, nakaupo lang sila. Sulat sila ng sulat. Ba't sila sulat ng sulat? This is for periodic evaluation. Tapos, ire-report nila yan sa munisipyo. Dapat accurate reporting and recording. Diba yung mga sinusulat nila, no? Ilan yung nag-avail ng vaccination. Kasi ang lalabas niyan, the end of the month, the end of the quarter, at the end of the year, merong mga sinasubmit na papeles sa munisipyo, sa DOH. Kaya pag sinubmit mo yan, make it sure na yan. Kaya yan yung magiging basis ng evaluation. Kasi ang nangyayari yan is meron silang parang quota. For example, by the end of this year, kailangan ganito ng kadami ang nabakunahan mo. So hanggat hindi pa nila na-release yung quota nila na babakunahan, hanap pa sila ng hanap ng babakunahan. And then kung ang nire-report naman nila ay sakit, bawal ang under-recording. Kasi mamaya, grabe na pala yung sakit, pero tinatago mo yung sakit, nag-under-recording ka. So bawal yun. Yes, natapos ko. Sumakit ba ang mata nyo? O yan hindi ko pinaabot ng yan todo para makapahinga na kayo. May question ba kayo? May tanong? Wala. Sige. Sure kayo Alam nyo na yung gagawin nyo sa course stats kasi yung iba naman sa inyo, mga nag-estudyante ko na. Dati. May idea na kayo. Yes. Sige. So, just take note of the deadline. So, rest po kayo. Bye everyone. Question lang. Sige. Yung mga walang tanong, pwede na mag-out. Yes po. Ma'am, regarding po dun sa task po, yung sa magre-report po, kayo po ba magtatawag kung sino po magre-report or lahat po ng members sa group, sila po yung magre-report? Actually, hindi ako nag-expect na magre-report kayo ng mahaba kasi dati sa health education, 3 hours tayo. Ngayon, 2 hours tayo. Talagang siksik yung time natin. So, as much as possible, once na na-explain nyo yan, consider ko ng reporting yan. Basta alam ko na naintindihan nyo. So, base naman sa pagka-report nyo, kung pwede nga lang, huwag nyo natignan yung PowerPoint nyo. Kasi kung binabasa nyo pa yung PowerPoint nyo, nare-report nyo na yan, hindi reporting yun, reading yun. So, ako ba tatawag? Hindi kayo. Ayoko naman na ikat kayo sa na unprepared. Tapos manginginig pa yung iba. So, kayo na ang pipili. Pero, if there would be time, I would be asking question just to verify kung alam nyo yung topics nyo. Pero, hindi ko natatawagin yung nagsalita. Yung mga hindi na nagsalita ang tatawagin ko. That is, kung meron pang time. Mga around 5 minutes, 10 minutes, ganun lang. Hanggang walang lalagpas ng oras. May nagtaas ng kamay, yes. Ma'am, last question na po. Regarding po dun sa sa pag-explain po, lahat po ba ng topics na yun or meron pong specific topics na i-report? Lahat. Ay, i-report. Ganito, lahat yan, gagawan nyo ng narrative. Pag sinabi kong narrative, nakapower na yan. Malalaki yung font, ayoko ng maliliit, ang hirap basahin. So, tapos 8 slides lang in one slide. Tapos, ang mangyayari niyan, isasubmit niyo lahat yan on time. Kasi kung kunyari, pang Wednesday mo pa isasubmit, kawawa naman yung para appear din dun sa Monday and Tuesday. Kaya lahat-lahat kayo magsasubmit ng Monday. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong part doon ang ire-report nyo. Yun lang ang ire-report. Okay po, ma'am. Thank you. Jessica. Ay, Jessica. Hello po, ma'am. Verify ko lang po kung instruction niyo po kasi sa Canvas is word for word. So, ibig sabihin po, means na lang po namin yon. Yes, word for word. Kasi pag tinanong yan ng Board of Examiner, ganun din ang gagawin ng Board of Examiner.
pag gumawa siya ng tanong, ililit lang niya yung tanong na yan sa libro, kaya dapat yung libro nabasa na ninyo, tapos word for word ang tanong niya. Ganun ang gagawin niya. If you would like to have an additional input that would be coming from you, galagay mo lang dun sa baba. Yung gawin mo magkaiba ng kulay para alam ko na yun yung in-input mo. Yun siya. Okay po, thank you po. Yes, Miss Ko. Ma'am, tanong lang po yung sa book po ba is required? Kung required po siya, until when po kailangan meron na pong book? Alam mo anak, gagamitin mo yan hanggang 4th year mo. Wag naman siguro hanggang 4th year. No, so, to be honest guys, no, so you would be using that in your 2nd year. As I told you, you still have your CHN2 in your 3rd year. Tapos, pagdating nyo, mamamahinga lang afterwards niyan, in your 4th year per sem, magkikita na naman tayo. You will be having your review in CHN. Uulitin ko na naman lahat yan. Sana naman by that time na inulit ko yan, hindi na yung doon pa tayo nagkakabisado. Nabasa nyo na yung libro na yan at nakabisado nyo na yung dapat kabisaduhin. Sinabi ko, tinatanong sa board exam to, i-highlight mo na yan, pulahin mo na yan, ganyan siya. Tapos, anong mangyayari? Pagdating ng 4th year, 2nd sem, uulitin na naman nyo yung CHN, kukuha ng reviewer, outsider, uulitin nyo na naman yan. So, nag-graduate na kayo ha. After na mag-graduate kayo, ang ginagawa ninyo, pupunta na naman kayo sa review center, uulitin na naman nyo yung CHN. So, might as well study it by heart ngayon lang. Ngayon lang tuloy. Ngayon na. Hindi yung pagdating ng 4th year, doon ka pa lang magkakabisado, babasahin mo pa lang. Hindi mo na magagawa yun sa 4th year. Bakit? Konti lang ang subject, pero ang dami nilang ginagawa. Kasi yung mga ginagawa nila, magagawa ka ng seminar, magagawa ka ng disaster, mabigat na trabaho. Plus, meron kang duty in the morning, pagdating ng hapon, babalik ka sa OLPO, meron kang review, ganun yan. Or meron kang lecture in the morning hanggang 4 o'clock, pagdating ng 5 o'clock, meron kang review. Yeah. Mahirapan na kayo by that time. Yung syempre tagal na namin nagtuturo dito. Since buhay na ba kayo noon? 2004? Wala. Sperm cell ka pa lang noon? Excel ka pa lang. No? So, syempre nakita na namin yung mga success story ng mga estudyante namin and we have seen those na talagang mga naging successful. How they manage their study. Nakita namin kung paano. Share lang namin sa inyo. Kahit ngayon mga paulit-ulit dito na paulit-ulit na ng subject. Later on, pamapasa yan. 1 take lang din sila sa sa board exam. Pero magtataka ka, hirap na hirap i-take yung yung nursing. Pero pagdating sa board exam, wow, 1 take lang. So namin maging successful kayo. Okay po. Hindi nasagot ko na ba, Miss Ko? Pasensya na. Hindi pa. Usually yung until when po kailangan. I mean, yung recommend for book po kasi some of our classmates po kasi hindi pa po nakakabili ng book and wala Hindi ko naman kayo pipilitin. No? So, you might as well, pag kayo, nakakalawag na kayo, you secure the books, basahin na ninyo. Huwag kaya magpapasirox niya na, ayoko ma-NBI. Alam niyo, may mga nagpapasirox niya. Pag nabalitaan niya ng publisher, papadala yan ng NBI dyan sa sa labas. Kung sino yung dyan, nagsisirox niya. Na NBN dot. Ayoko dyan. Ma-involved dyan. Sabihin, naku, si Mama Aida nagutos niyan. Patay, dagot. May mga legalities. Kaya naman kami tumagal din sa pagtuturo, we are following the instruction. Gomez, tingnan mo si Gomez, parang politician. So, ito ngayon salamin. Oo. Mayor ang dating. Congressman, kamusta ang flood control natin dyan? Marvin, anong masasabi mo sa flood control ni Gomez? First time na pa rin daw po maging mosquito.
Siya ba yun? Si Mosquito? Ang galing naman yung Mosquito. Mhm. Estudyante ko na naman si Mosquito pala. Ayun. Meron pang tanong? Wala na. Ma'am, meron pa po. Last na po. Yun. Magpapa-OBE po ba kayo, ma'am? Oo naman. Sa office yun eh. Oh, sila. Submit lang namin yung question doon. Sila nagagawa, mag-aano nun. Mag-aano nun. O-organize nun. Kung ano na yung sabihin sa amin ng office, sila naman yung inaano namin, sinusunod namin. Ano, mahirap maging estudyante, pero masusurvive niyo yan. Wala na ba ang inyong mga social life? Wala na po. Hindi na nagkukulay ng buhok, nabawasan ng ganda. Bali naman, pag kayo naman ay ano na, mga nurses na, mga nasa abroad na kayo. Doon na kayo magre-reunion, mga magkakaklase kayo. Ang ganda tignan yung ganun, masaya. Lahat kayo magiging successful. Lapit na yan ano na ba kayo? Second year na kayo, o third year, fourth year. Tatagal lang kayo ng ilang ano lang dito. Siguro wala na kayong 5 taon, makakaalis na kayo. Sa abroad na kayo. Sandali na lang yan. I-ano nyo, achieve nyo yung goal nyo. May tanong pa? Wala na po. Thank you. Sige, bye everyone, ingat. Thank you Thank po. you po, ma'am. Bye po, ma'am. Bye. Yung lamok, bye lamok. Bye na po.